Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 30, 2023. Patuloy nga pong magdudulot ng pag-ulan yung shear line at yung low pressure area sa eastern section ng ating bansa. Asahan natin na makakaranas nga po ng pag-ulan ng dahil sa low pressure area at shear line itong Bicol region, Mimaropa, Western Visayas, Eastern Visayas, Quezon, kasama na rin po dyan ang northern portion ng Cebu. Asahan naman natin sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Ilocos Region, Cordillera at natitirang bahagi ng Cagayan Valley and Central Luzon maging Metro Manila ay apektado naman po yan ng northeast monsoon o yung amihan. Asahan din po natin yung localized thunderstorm. Ayon naman po sa latest update ng European Center eto nga pong low pressure area na to hanggang sa ngayon ay mababa naman po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. May mga posibilidad na nga na ito'y malusaw bago dumaan sa kalupaan ng Bicol region. At magkakaroon nga po ito ng panibagong low pressure area ayon sa advanced prediction dito nga sa eastern section ng Mindanao at meron pong kasunod pa yan na posibleng maging isang bagyo. Ayon po yan sa ating European Center. Kaya ba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nga sa ngayon makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dahil nga po sa shear line at dito nga po sa may low pressure area. Dumako na po tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga posibleng lugar na makakaranas ng pag-ulan. Dito nga po mapapansin nga po natin na makakaranas ng pag-ulan pa rin ang halos sa Bicol region, Visayas, Palawan at dito nga po sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 11, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pag-ulan ang Bicol region, Visayas, maging sa parte ng Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Makulimlim na kaulapan, mararanasan ng halos buong Luzon na may isolated rain shower. Pagdating naman po kinabukasan, October 31 ng alas 3 ng madaling araw, dahan-dahan na nga po mawawala yung mga pagulan. Asahan na lamang po pa rin natin yung mga posibleng pagulan at yung makulimlim na kaulapan sa parte pa rin ng Visayas, dito po sa may Bicol region at sa may Palawan. Maging sa may Northern Luzon, mapapansin nga po natin magiging maulap ang ating kalangitan. Pagdating naman po ng alas 6 ng umaga bukas, asahan pa rin po natin na magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng ating bansa maliban na lamang sa eastern section ng Bicol at ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 10 ng umaga bukas, may mga malalakas na pagulan at moderate rain dito nga po sa may parte ng Visayas at Bicol region. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga malalaman na natin na posible nang malusaw itong low pressure area. Pagdating naman ng November 1, dito nga po mapapansin natin ay andito po yan sa may parte ng Sorsogon, yung pinaka low pressure area natin, yung pinaka sentro niyan. At posibleng ang tatawid yan ng landmass ng Bicol region at dito nga po ay posibleng malusaw yan. Pagdating naman ng November 3, magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area dito naman po sa eastern section ng Mindanao. At pagdating po ng November 4, magpapaulan po yan sa eastern section ng Mindanao. At pagdating naman po ng November 5, dito nga po medyo hindi na magiging maganda yung sirkulasyon nitong low pressure area. At pagpasok nga po ng November 6, dito nga po patuloy pong lalakas yung northeast monsoon at yung shear line ay magpapaulan po yan sa halos malaking bahagi ng bansa. Habang ito na po yung panibagong low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 7, asahan pa rin po natin makakaranas po tayo ng mga pagulan at nasa labas pa rin ng PAR line itong low pressure area. Pagdating naman po ng November 8, posible nga po na pagdating nga ng gabi ay papasok na ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area.
At pagdating naman po ng November 9, posible nga po ito maging tropical depression dito nga po sa eastern section ng Surigao. Again, napapansin nga po natin, halos sa yung ating advanced prediction ng advanced weather forecast, nakikita nga po natin yung mga pagbabago at at least mas nakakapaghanda nga po tayo sa mga posibilidad na magiging lagay ng panahon ng ating bansa, lalo na po ngayon na halos sa puro low pressure area yung ating minomonitor at yung mga unang advanced forecast natin, isang prediction na magiging bagyo, pero nagbabago po yun dahil nakikita nga po nila na yung northeast monsoon ay patuloy na lumalakas, na isa nga po sa main reason o main factor kung bakit hindi natutuloy yung mga bagyo, dahil ito nga po yung nagpapahina at sumisira ng sirkulasyon ng mga posibleng maging bagyo. Katulad nga po nitong isang posibleng bagyo dito nga po sa may eastern section ng Mindanao. Kung mapapansin natin, hihina nga po dyan yung northeast monsoon, kaya dito mapapansin nyo na posibleng magkaroon ng bagyo. Pero ito po ay posible pa rin magbago kung sakali nga pong bubugso muli ang northeast monsoon. Mataas na naman po ang tsansa nito na maging low pressure area ulit. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung ano nga ba yung mga posibleng senaryo nitong sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.